Walang umaga, mga kaibigan. Tambay muna po ang ating dalawang alaga sa kubo. Ngayon po, didiscuss natin ang advantage at disadvantages ng native at ng heritage. Unahin po natin yung native. Yan, makikita nyo po yan. Native, una sa lahat, napakatibay ng resistensya ng mga yan. Ulanin, arawin, matibay po sila sa sakit. Kinakapitan din naman po sila, pero hindi po sila ganun ka-prone. Let's say sa scale ng 1 to 10, nasa 8 to 9 ang immune system, ang resistensya ng mga yan. Yun po ang isa sa pinakamahalaga. Resistensya, malayo sa sakit, hindi agad basta-basta kinakapitan. Pangalawa, wala pong pili yan sa pagkain. Kahit ano, nakain, insekto, mga tirang pagkain, gulay, damo, tinapay, lahat ng pwede nyong ibigay. Hindi po basta-basta namimili yung mga yan. Hindi katulad ng mga heritage na may mga lahing manok. Kailangan nyo po laging siguraduhin na magandang feeds para maganda ang kanilang production at ang katawan, resistensya. Pangatlo po, hindi nyo kailangan ng incubator. Pag na-reach nila yung tamang dami ng itlog, kusa na po silang maglilimlim, magiging broody na sila, ulanin at arawin. Yan. Although maila po sila, pero wala naman pong problema. Basta pakainin nyo lang sila sa tamang oras, babalik at babalik sila sa lugar. Matatalino din po yung mga yan. Once na makahanap sila ng pwesto, babalik at babalik po sila, lalo po sa hapunan. Katulad ng ibang manok natin doon. Hapon po sila dahil umuulan. Yung ibang mga yan, pasaway. Yan. May kasama din po silang upgraded native. Ganon din po, malakas ang resistensya. Kaso sa 1 to 10, mga nasa 7. Hindi po sila katulad ng pure na mga native. Talagang kahit na ulanin at arawin, basta nasa tamang pakain, ayos po yan. Ayan po ay base sa aking experience dahil inabot po yan ng bagyong Christine. Nalubog po talaga to, parang swimming pool. Ni isa wala po nagkasipon sa mga pure native natin. Yan. Lalo na po pag tag-init, kung saan yung ibang manok na heritage nahi-heat stroke sila, nahiinitan na rin naman po, pero hindi po ganun na magko-collapse o basta-basta mamamatay. Hahanap sila ng paraan para makaligtas. Susuot sila kung saan-saan, kaya hindi sila gagalaw, hindi sila ay ibo sa lugar. Hindi katulad ng heritage, minsan pagkainit na init na, basta na lang yan magko-collapse. Yan po ay base sa aking experience dahil inabutan ko po yan, naranasan ko nito mga nagdaang summer. Yan, dito naman po tayo sa ating mga heritage chicken. Yan po katulad nito, show type Rhode Island, mga Brahma po. Yan, Indio Gigante, Brahma, yun po, Indio Gigante. Talaga pong maulan, maputik. Ito po, yan, mating US Silky. Po, Brahma. Po ang ating Indio Gigante, Cross Dumpo, Shamo, at saka Rhode Island Red. Yan naman po mga heritage chicken natin. Ang advantage po niyan,
malakas po silang mga itlog. Unang-una sa production, maaasahan nyo po sila. Pangalawa, kung kakatayin nyo po, malaman po mabigat ang timbang. Ganun po ang mga heritage chicken, mas malalaki po sila, mas matitimbang, mas malalaman. Pangatlo po, matakaw din po sila sa pagkain. Kaso, katulad ng sinabi ko po, dapat may tamang pakain po. At pagka po nagustuhan nila yung pakain nyo, hindi po kayo problema sa pagpapakain sa kanila. Ayan. Napakalakas po nila mag-produce ng egg, lalo na po itong Rhode Island. Ito pong Brahma, 4 to 5 eggs a week. Ang Rhode Island po, minsan 7 out of 7, 6 out of 7. Meron din po tayo ditong mga orientals. Yan po. Yan, Shamo. Maganda po yung mga heritage chicken. Kung gusto nyo po mga magpuproduce kayo ng pangbenta, mabilis po silang mabenta kung magagandang quality. Hindi katulad ng native, bago nyo po sila mabenta, kailangan ma-reach nilang 1 kilos 1 kilo pataas para pangkatay. Ang heritage sisiw, madami na pong bumibili niyan pang alaga. Ano naman po tayo sa disadvantage ng heritage? Una po sa lahat, mahina ang resistensya ng mga yan. Sa scale of 1 to 10, nasa 4 or 5. Kailangan po talagang alagang-alaga. Lalong-lalo na po pagka inbreeding. Ayun po, ay for next topic na. Pangalawa po, hindi po sila naglilimlim. Meron din naman po naglilimlim, pero hindi lahat. Sa 10 siguro, may 2, may 3. Katulad nitong isa nating Brahma. Yan po, naglilimlim po yan. Malapit na po siguro yung makapisa. Katatlo pong disadvantage niyang heritage chicken, yun nga po, sa resistensya, matakaw po sila sa gamot kung hindi napapakain ng ayos, naalaga ng ayos, matakaw sa gamot. At doon po, madami po sumusuko sa ganun, nalulugi dahil gamot ng gamot. Sa halip na sa patukan na lang mapupunta pagkain, ang pambili, ang pera na lang napupunta po sa gamot. Kaya madami pong nalulugi, nagkukwit dahil sakitin po mga heritage. Talaga po dapat ayos ang pag-aalaga, ang kanilang kulungan. Ayun po, base po sa experience ko, yun po ang pinagkaiba, advantage at disadvantage ng native. Sa native po talagang kukunti ang disadvantage yung mabagal lang tumimbang, tsaka yung naglilimlim sila. Syempre pag naglilimlim, mawawala produksyon ng itlog. Katulad ko po na nagbebenta ng itlog ng native, pag naglimlim sila, wala na, automatic mababawasan ang aking pambenta. Katulad ng mga heritage, yung mga hindi naglilimlim, dire-diretso po production. Kung may incubator kayo, dire-diretso ang production ng sisiw. At kung para sa itlog naman, dire-diretso ang table egg. Po, maulan po ngayon stop breeding muna po tayo dahil masamang panahon. Kailangan po nating ayusin muna, tsaka madali pong kapitan ng sakit. Sabi ko nga,
lalo mga sisiw ganito tag-ulan. Yan po.